Ito yung manika. Ngayon, meron siyang nakasulat doon na parang sulat sa loob. May nakita ka? Tumakas na doon yung asawa niyang lalaki. Ito lalaki. Matakot. Siya ba? So ito na guys, ito na yung papasok sa sementeryo ng Pinabakdaw. Tingnan nyo naman yung daan, di ba? Nakapuno ng bakawan. Yan. Tapos ito yung mismong maliit na daan nila. Para nasa gitna siya ng, di ba bundok yan? Tapos, ano to, may dagat pa doon sa kabila? Oo, dagat tayo. Ah, dagat na yun. So ito na po mga master. Ito yung isang cemetery dito po sa Pinabakdaw. Dito, kung taga dito ka, shout out sa iyo dahil baka isa sa kamag-anak mo nakalibing dito. Meron po raw ditong inilibing na yung puntod ng pupuntahan natin. Puntod ng ng chinap-chap daw di umano. Tapos doon ko na ikikwento sa inyo yung yung mismong story kung bakit siya chinap-chap. May makukuha tayong lesson sa video natin mga master. Ang ganda ng tarpaulin ni nanay. Daycare worker siya ng barangay Nabong or Nabong, Pinabakdaw, Samar. Oo, ito siya, tignan nyo guys. Isa po siyang daycare worker. Shout out po sa lahat ng daycare worker natin. Yan po si nanay. Si nanay Helen. Kapansin yung libingan dito, oh. Ang tataas ng kinalalagyan. Nasaan yung pinaka main dito? Yung pinaka tinutulusan ng kandila? Hindi ko alam, nasa babata. Yung parang bago ilibing, iniiyakan. So guys, meron nag-agaw pansin sa amin dito. Ay, parang may bulaklak pa si kuya. Wait lang, akitin natin. Ito, first time po makakita ng libingan na may inilagay pong thermos. Oo. Siguro baka minsan pag naboboring yung patay, magkakape siya. Charot. Tapos, ikaw nang baunan ba yan? Oh. Thermos. Oo, baka mahilig magkape si ate. So, yan, oh. Ayan, oh. Mga dagat na yata yan. So, ito na po mga master. Yung puntod po ng di umano ay chinap-chap po siya ng kanyang live-in partner ba yun? O kasal talaga sila? Live-in partner lang sila. Oo. Ngayon, ang sabi, ito daw ay maraming kachat. Oo. Na kung sino-sino. Tapos, November 1 daw, nawawala siya. At nung November 1 nga na nawawala siya, ay parang November 2 na siya nakita dahil hinahanap nga siya, hindi raw umuwi ng bahay. At wala din daw yung kanyang live-in partner. So ang nangyari, nakita na po yung mismong katawan. Sa sobrang selos at galit nga daw ng asawa nitong lalaki na mismong suspect sa pagtapos ng kanyang buhay, ay inilagay siya mismo sa likuran ng kanilang bahay sa isang poso negro. Ang poso negro ay ang lagayan ng mga dumi o imbakan ng tao. Inabot pa nga umano ng 1 taon bago makita ang kanyang katawan sa poso negro. 1 taon ding nagtago ang mismong pinakasuspect na kanyang kalibiin dahil November 2021 siya nawala at November 2, 2022 na siya nakita. Nalaman na lamang ng mga relatives nila na siya yung nawawalang bangkay dahil nung inaayos ang likuran ng kanilang bahay at lalagyan ng extension dahil naghukay sila ay dun palang nadiskubre. So mga master, pinanganak po siya nung May 1990. So 1 taon po bago makita yung kanyang katawan. Ano mo yung Poso Negro mga master? Parang ganito yung itsura kasi ng Poso Negro sa may likod pinakalikod ng bahay nila. Sa pangalawang kabanata ng video ay samahan niyo ako hanggang dulo dahil pupuntahan naman natin ang isa pang chinap-chap na nakakapangilabot din ng istorya at babalikan din natin ang manika na nakita natin sa sementeryong ito. Si Master Gala mag-isang gumagala sa mga sementeryo.
nakabukas lang to. Parang may bumulong. Malalaman naman yan sa mga record. Gano'n nakatagal tong sementeryo na to, tita? Ha? Matagal na. 1980? Ano siya eh, nakakapagtaka lang. Pasintabi po sa pamilya ha, kasi hindi ko na papapakita yung ano. Meron po dito kasing tuntod. Ngayon, meron pong dalawang bata sa ibabaw. Tapos malaki po yung size. I-blur na lang po natin. Yan, malaki po yung size ng pinaka ano niya. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan. Ito mga master, wala na pong intro. Kasi humahaba daw yung video, sabi nila. Babalikan po natin yung manika dito po sa sementeryo ng Samar. Yung may nakita po tayong sulat na parang yung ipinakong manika nung part 1, ilagay ko na lang po yan yung link. Marami po kami. Yan, papakita ko po sila, ang aking mga relatives po dito sa ano, sa Samar. Ngayon, aalamin natin kung meron ba talagang nakasulat doon na something doon sa kanyang ano, yung frame, yung ipinakong manika. Ay, may puntod ng sundalo dito, guys, oh. Si Sir Gabriel Paca. Yan, saludo po ako sa lahat po ng mga sundalo na nagbuwis po ng buhay. Pag may nakita ka, i-ano mo lang, i-describe mo yung itsura, tapos yung ano ba, yung kung ano yung ano. Kinakabahan ako. So tara. Saan tayo dadaan dito? Diretso lang, no? Tapos ito naman, guys, so merong isang malaking parang nanay at tatay yata ito. Tapos meron siyang anak dito na nag-iisa lang. Pero wala po silang mga lapida. Parang amoy mapanghi, ano? Ito ba yon? Di ba akala ko yung may hagdan yon? Doon pa yun sa taas. Oh. So bukod nga dun mga master sa Manika, mayroon tayo pupuntahan na puntod ng Chinapchap. Ano yun? Yung ba yung babaeng inilibing yung katawan dun sa ano? Sa bakuran? Ibala ato ato sa kuan. Yung puntod ng Chinapchap? Ano pa ito? Inabangan ato. Yung katawan niya, tapos dito i-ano, teka. No? May nakita ka? Ito yung time na nakakita si Gestoni ng aso na 4. Pero ang ipinagtataka lang namin, bakit siya lang nakakita? Hindi naman namin nakita na may dumaang aso sa harap niya. Ano bang araw ngayon? Ay, ito na. Di ba ito yun? Saan tayo dadaan dyan? Ingat mo sa yero. Ay, nako. Tanawa ang yero, ha? Wala manika. Ay. Di naman ang kanag-isu. Parang Yung na-record na yan ay nakakapagtaka dahil wala naman kaming kasamang batang babae dahil gabi na rin yan at bawal nga magsama ng bata sa sementeryo ng ganyang oras. Base sa narinig nyo, kayo na lang po ang humusga mga kamaster dahil hindi naman natin masasabi kung talagang ito ay inedit dahil nga ito ay actual na nai-record ng ating phone. Nako. Lagi na lang umiinit yung pakiramdam ko dito. Nasaan na? Ito yun, banda. Nandyan pa? Nandyan pa yung manika? Hala guys, nandito pa rin doon yung manika. Ay, ito nga. Nandito pa rin, oh. Ito lang. Ayan, oh. Nakapatong pa rin siya doon. Nakaupo pa rin. Oo nga, no? Ay, oo nga. Bakit na iba yung posisyon niya? Guys, hindi po namin ginagalaw yung manika. Hindi. Bakit ngayon iba na ang posisyon? Agay, teka lang. Nag-iba po yung posisyon niya, guys. Ganun pa rin yata. Ito ba't may mga anak? Ano yan? Mga anak. May nagiinuman dito.
Ay, hiningal ako dun. So ito na po. Alamin natin yan. Unahin muna natin yung nakalibing. Wala kasing pangalan guys eh. Ito yung manika. So, sa ngalan ni Jesus. Grabe tong manikang to. Bakit nila ipinako dito? Hindi pwede sumayad yung ulo ko. Ay! Ayan, ito na. Ano ba yan, picture? Hindi siya picture eh. Parang salamin. Ay, nag-iba nga yung pwesto ng manika. May papel na nakasiksik sa loob eh. Anong trip? Bakit ginanya? Nakakapanghilabot naman to. Nag-iba yung pwesto niya. No. Video daw ako. Guys, ito yung manika. Ngayon, meron siyang nakasulat doon na parang sulat sa loob. Ay. Ay, natanggal. Ay, walang ano eh. Ay, wala. Wala. Wala yung nakasulat. Eh, baka na. Baka picture lang yan, tapos nabasa. Ay, sorry. Waray. Bigyan na lang nag-link. Ibalik lagi naman dyan. Dito ka, doon ka tumingin ha. Yan ha, inayos natin ng ganyan. Ba't kasi? No? Di ba, ganyan, kaganyan ba talaga yan? Smile. No. Tingnan nyo siya, oh, ipinako talaga. Pakita mo yung pako. Ay, nakapako ba? Ayan oh, ipinako. Oo, tinuyo talaga yan. Kawawa namin manika, wala nang panty, pinako pa. Naku po, delikado na to. Sa tingin mo, anong ginawa dyan? Wala kayong mapil? Ha? Kung ano yung ginawa dire sa manika, bakit ipinako siyang ganyan? Butay, kung ano inidin nga namatay ba, sugalitan iya karuyag, ang iya manika, iya laruan, iya nano. Kung alam. Ang garo, ang weird ng manika. Pinako yung dalawang paa. Dalawang paa niya, binti, pinako. Ang Parang nakasmile. Kung papalawakin ang ating imahinasyon, ano ba ang dahilan kung bakit kaya ipinako o iniwan ang manikang ito sa sementeryo o sa ibabaw ng kanyang nitso? So, ito nga guys, wala po siyang pangalan. Kumantulat ka mga boss. Kasi yung unang punta namin dito guys, yung tatlo kami, kasama yung barkada niya, meron kami narinig na parang sumusunod sa amin. Ngayon, wala naman. Di ba? Parang paikot-ikot ba? Ngayon, wala eh. Waray. Nakakita ka ng Aso. ilan? Anong kulay? Dalawang puto, tas dalawang itim. Ay gagi, wala kami nakasalubong na aso. Magkakasunod lang tayo. Sa lobong ko, di ba nauna akong umusa? Ano nakasalubong mo? Itim at ano? Apat na aso. Dalawang itim, dalawang puti. Sira, wala kami nakitang aso. Nakabidyo to eh. Magkasalubong kami. Eh, Di ba nakasayanin? Uy! Awat ko ngayon pagsari na, uy. Oo, nabati ko lang ito ng sari nga, uy. Pero waray kumita. eh. Wala kami nakitang aso. Asa mo dapat di rin nakita? Dire? Ay, Yan, parang ko naman. Diyan. hindi. At saka saan pag magagaling yung aso, yung ano na dito, wala namang bahay dito. Nasa ibaba ang bahay eh. Oo, hindi naman. Hindi nagtaho. Yan katuloy ito. Ah, dito hindi. Yung puno, ano ba yan? Ang gano'n mga palaka.
Ay, hindi ba ito yung nakita mo? Hindi ba kamukha niya? Sabi mo maiksi ang buhok ng matanda. Hindi ba kamukha niya? Hindi niya kamukha? Ha? Ito ni, yan ba? Hindi. O kamukha. Di ba sabi mo maiksi ang buhok yung nakita mo nung unang punta natin dito? Ito ba? Pero sino yung sa tingin mo sumusunod sa atin? Yung nararamdaman ko yung matanda. Matanda. Yung kasunod. Hindi, ano Nauuna pa ka sa atin eh. Ay, nauuna pa sa... Nauuna pa sa atin. Oh my gosh, mga master. Kaya pala iba yung pakiramdam eh. Kaya, yung sabi ko, ako lang lagi mauuna. Nauuna pa ka sa atin eh. Yung number 1 na natatakot ako, doon pumunta tayo sa baba. Anong nakita mo dun? Kasi, doon ko talaga naramdaman na parang ayaw talaga tayo papuntahin doon. Kaya hindi pa nga ako pumunta doon sa pinakababa eh. Yung sa baba talaga, parang sapa na yun. Mga may nakita akong matanda na puti yung buhok. Uy! Ba't na ano ka? Tulala ka. Matakot. Siya ba? Yung buhok ganyan. Pero yung itsura, Hindi ko nakita yung tsura. ganyan ang buhok. Baka yan. Kasi guys, ang unang punta namin dito, 3 months, magti 3 months ago na. So ngayon, nakakita siya ng ganyang maiksi daw ang buhok na babae, na puti ang buhok. May, sakto may puti-puti din ang buhok ni ate. Tignan natin kung kailan siya namatay. Tara. Oh. Sakto, kung May siya namatay, nandito. Kamamatay lang niya lang. Kasi di ba 3 months ago? O May, June, July, August. Ibig sabihin kung sakaling siya yung nakita mo, Bago pa lang yan namatay. kamamatay lang niya nun. Kung siya nga. Kasi kamukha ba niya yung buhok? Bago lang. So ito guys, huwag natin masyado ipakita. Ayan po, yung babae po na nakita nga niya na sinasabi niya nun, ganyan na ganyan daw po yung style ng buhok, maiksi na matandang babae. Sakto naman po 3 months ago, nung nag-vlog kami, ngayon sakto 3 months ago na siyang namamatay. Nakakapangilabot. So guys, ito na nga, pupuntahan na natin yung puntod ng chinap-chap di umano na babae. Tapos doon nakitang patay. Sino po yung chumap-chap? Yung yung asawa? OMG. So puntahan natin guys. Ay! Ano? Nakita kayo? May butas. Ang mga master, comment below yung mga mahilig sa butas. Ito na, sisilip na naman tayo sa butas. Ay, oo nga, may ano pa kabaong. So nung nakita siya nung umaga, tumakas na doon yung asawa niyang lalaki. Tumakas na. Paano nahuli? Ay, inanak. Yung asawa niya, ano naman ha, nakita ng ibang parte ng katawan. Yung damit. May anak sila? Wala ata. Paano as in buong katawan niya hiniwa-hiwalay? Opo. Okay. Kaya tayo mga master, pag-iisipan natin yung pag-aasawa. Hindi kasi bigla-biglaan din yun. Iba-iba po kasi talaga. Hindi natin alam yung future natin sa makakasama natin. Kung sila ba talaga yung habang buhay or hanggang sa kamatayan. So mga master, yung pinaka-libingan daw niyan ay yung pinaka-katawan nakita doon sa may harap ng bahay. Kung saan doon sila nakatira. Nasaan yung yung asawa niya? Nakulong ba? Oo, nakulong. Nakulong naman. Malaki na yun. Nakulong pa rin. Anong taon po nangyari? Wala kasing lapid ang mga master at saka kung may pangalan mas hindi natin pwedeng ipakita kasi bawal po yan. Privacy po nila yan. So, rest in peace po sa iyo. Grabe.